performance natin, na tayo'y nasa church tuwing Sunday, tayo kumakanta sa church. It's not all about performances. Amen? It's not about the labels we have. Oh, mas magaling ako na preacher. Mas kilala ako, mas mayaman ako, mas mapera ako, mas maganda ako. Hindi tayo nagpapagandahan dito. Say amen. Kaya ito sinasabi sa mga estudyante ko, huwag kayong maligid sa iba. Why? God is a God of variety. Amen. Hinayaan niyang na magkakaiba ang lahat. May pandak, may matangkad, may mataba, may payat. May pango, may maitim. May lagi nakangiti, may lagi nakasimango. Variety. Sa palagay mo, kung lahat tayo kamukha ni Brother Brian, baka magkasawan tayo, no? Pag lingon mo si Brother Brian, pag harap mo sa akla si Brother Brian. Pati yung sister, kamukha ni Brother Brian, baka magkasawan tayo. He is a God of variety. Hindi ito sabihin performances. Hindi ito sabihin itong labels. Hallelujah. Hindi rin nag-uusapan dito yung ating mga past failures. Hindi rin nag-uusapan dito kung gano'ng kalaki yung kasalanan dati. Kung gano'ng ka kasama dati. Amen. It is not about past failures. Past na yun. Yung failures mo sa nakaraan, past na yun. Kung ano sabi ng scripture? But by your name. Why? He knows you. Pag alam ka ng shepherd, alam ng Diyos kung ano ang pangalan mo. Can you say amen? Hallelujah. Amen. When you can see the road ahead, He goes before you first. Pag meron kang nilalakbay ang mga tupa, nauna lagi ang shepherd, ang ating pastor. Lagi siyang nauna. He goes before you first. He is clearing your way. Nililinis niya yung iyong dadaanan. Di ba sabi ng scripture? Though I walk in the valley of the shadows of death. Amen. Huwag kayong matakot. I will fear no evil, sabi ni David. For thou art with me. Kasi ang Diyos ang nag-clear ng ating daan. Kung madawag sa dinadaanan mo, huwag kang matakot kasi ang shepherd, nililinis niya yung dadaanan mo. Kaya lang minsan niya makukulit na tupa, abay daan sa mga daan, hindi nililinis ang pastor. Ang gusto mong dadaanan niya, madadawag. Mas salimuot na buhay. Hallelujah. Sabi niya, the Lord is my shepherd. Though I walk through the valley of the shadows of death, kahit pa yung nilalakaran mo ay halos, valleys of the shadows of death, huwag kayong matakot, I will fear no evil, for thou art with me personally. Ang Diyos ang ating personal Savior. Amen. Hallelujah. Thy rod and thy staff, they comfort me. Hallelujah. Ano nagko-comfort sa atin? Ang pamalo ng Diyos. Minsan pinapalo tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero yun ang magko-comfort sa atin. Let me take this one. Sabi ng propeta ng ating Panginoon sa preaching niyang the good shepherd of the sheep. Sabi niya, he said, the true shepherd lays down his life for the sheep. Ang tunay daw na pastor, ibinibigay niya ang kanyang buhay sa kanyang tupa. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang mga tupa. Kahit mabangis pang lobo ito, kahit leon pa ito, sabi niya, he lays down his life for the sheep. Ang Diyos ang ating mabuting pastor. Hallelujah. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa ating mga tupa. The hireling shepherd won't listen. He will run away and lead the sheep. Pero pagka bayarang pastor, amen, sabi dito ng propeta, he will run away. Iiwan ka niyan. Hallelujah. And lead the sheep. But the true shepherd stays with the sheep. Sabi niya, pero ang tunay na pastor ay nananatili sa kanyang mga tupa. And I'm so glad that he said these words. Sabi ng Panginoon, Lo, I am with you, even in you, until the end of the world. Ito ay nasabi ng ating Panginoon. Ako'y sa inyong palagi hanggang
natin ang ating shepherd. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. As long as God's got a sheep, hanggat nandun ang tupa ng ating Panginoon, God's got a shepherd to lead the sheep. Mananatili siyang pastol. Amen. Hanggat may tupa na gustong sumunod sa Kanya, hanggat mayroon siyang tupang inaalagaan, hanggat mayroon siyang tupang gustong magpailalim sa Kanya, hanggat may tupang nakikinig sa Kanya, siya ay mananatiling pastol. Amen. Amen. Tuloy ng ating Panginoon. How happy we should be. God's sheep led by God's shepherd. How long was it to be? Gano'ng kahaba na mananatiling pastol natin ang ating pastol? Sabi niya, a little while, and the Lord will see me no more. Yet He shall see the work. Shall see me, for I will be with you, leading you, feeding you, guiding you. Siya maglilid sa atin. Siya magpapakain sa atin. Siya mag-guide sa atin. Shepherd you to the end of the world. God's shepherd. He don't have to take one down and put another one up. Hindi niya hayaan na may namalaglag na isa. Eh, para doon sa isa, kunin yung isa. No. Wala siyang iiwan sa lahat ng kanyang sheep. He knows you. Because man cannot be God's shepherd that it says. One dies, another one takes his place. But this one shepherd, the great shepherd over the flock, laid down his life once and it's becoming immortal. Sabi niya, may isang kwento dito. Amen. Ito. Sabi ng propeta, may isang kwento. Amen. That the shepherd that broke the sheep's legs one time. Binalian daw ng shepherd ng binti yung isang kanyang tupa. Minsan, sabi niya. At yung mga nangalat ng story, sabi niya, nagtanong. Amen. What happened? He said, I broke his leg. Bakit mo binali ang kanyang kita? Ang kanyang binti? Why did you break its leg? Are you a cruel shepherd? Ikaw ba'y masamang pastor? Eh bakit mo binalian ng paa yung tupa mo? Sabi nung nagtanong. He said, no, I love the sheep. Sabi mo, mahal mo ang sheep mo, pero bakit mo binalian ng paa ang yung tupa? Amen? Sabi niya, no, I love the sheep, but the sheep got to running away from me. Kasi yung tupa na ito, binalian ko ng binti. Kasi takas ng takas. Alis ng alis. Punta ng punta kung saan-saan. Kaya wala akong magawa. Kesa lumayo siya at maiwalay siya sa akin, binalian ko siya ng legs. Amen. Maraming mga Kristyano sa panahon natin ng ganito, di ba? Alis ng alis sa presensya ng ating Panginoon. Layas ng layas. Saan sa nagpupunta, sabi niya. Amen. But the sheep got running away from me. And he kept straying but out himself. Kaya nagkakulit kasi. Sabi ng pastor, ang sobrang kulit. Pinalis ko na nga siya, binalik ko na siya, pumunta na naman doon. Naalala mo tayo si Esther. Pinagalitan ko na, uwi na kayo sa bahay. Ang kulit, kasala ko pasunod ko na. Nawala sa likuran ko, yung pala, labi ko pala sa tricycle ni Kuya Mar. Ayun, napakot ko doon. Ayan. Tatlo, magkakasama, yung apat. Sabi ko, magsisunod na kayo sa akin. Kaya ganyan ang nangyayari sa mga sheep na hindi sumusunod sa pastor. Sa ating Kristyano, spiritually speaking, tayo mga tupa, pag hindi tayo sumunod sa ating Panginoon, amen, no choice ang ating Panginoon kundi baliin yung leg sa atin. Para hindi tayo magkulit. Amen. Hallelujah. Sabi dito, anong purpose ng shepherd? Bakit niya binalian? Sabi niya, I know the nature of the sheep. And I know that they stray too far from me. Kasi pag nalayo siya sa akin, siguradong makakain siya ng lobo. Pag nalayo siya sa akin, hallelujah, mahuhuli siya ng mga lobo na nagbabantay sa paligid. So kailangan kong balian siya ng legs to keep it with me. Para manatili siya sa akin at to draw it to my bosom, mailagay ko sa
ating Panginoon. Kaya huwag kayo magtatampo sa Diyos kadalasan. Minsan, binibigyan tayo ng masasakit na kondisyon ng buhay natin. Kasi ang gusto ng Diyos, hallelujah, especially, ikaw ang personally mapakain ng ating Panginoon. Amen. Ang kulit-kulit mo kasi. Hallelujah. And I'd be so kind. Hallelujah, sabi niya. Ang totoo nito, mabait pa ako sa tupang ito. Hindi ako cruel sa tupa. Amen? That's when it next gets well. Kaya pag gumaling na siya, hindi na siya aalis sa akin. Matatandaan niya na pag tumakas ako, abay siguradong delikado na naman ang buhay ko. Kasi ayaw ng mga shepherd na nalalayo ang kanyang mga sheep. Kasi pag nalayo siya, alam niya, nakaabang ang mga delikadong lobo, lalapain siya. Amen. Hallelujah. Sabi niya, and sometimes God has to strike. And sometimes, sabi niya, minsan ang Diyos, ganyan ang ginagawa niya. He has to strike us down with sickness. Binibigyan niya tayo ng mga sakit, diseases, and affliction, that He might just woo us in the bosom and give us a little special touch of His divine power. Para mapakain tayo ng ating Panginoon. Maranasan natin kung paano siya magpagaling. Kung paano siya kumalinga sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, and a man that ever been healed yet knows what God is. He won't stray. Hindi na siya aalis. Hallelujah. Sabi ni James, sa book of James, the prayer of faith shall save the sick. God shall raise them up. If they have committed sins, they shall be forgiven. God's shepherd knows how to take care of his sheep. Another thing, ang shepherd daw is always on duty. Tandaan niyo, ang shepherd natin is always on duty. Did you know that the shepherd of the sheep is with them both day and night? Araw at gabi, ang Diyos nagbabantay sa atin. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga sa inyo, personally, hindi siya nag-hire ng kung sino mang tao, hallelujah, ng kung sino mang magbabantay sa atin, o ang mga angel na magbabantay sa atin. Siya mismo ang personally nagbabantay sa atin. Amen. He is with you all the while, sabi ng Scripture. Hallelujah. He is on duty both day and night. I mean, David, the book of Psalms, if I make my bed in haste, He's there. Kahit nandun pa ang undertaker, yung kaaway, underground, and showed 6 foot of the earth on top of you, he could never hide the sheep from the shepherd. Hindi niya kailanman kayang itago ang tupa sa kanyang pastor. He knows exactly where you're laying while you are marked. Kahit saan ka pa magpunta, kilala ka ng ating Panginoon, markado ka. Kay Amen. Amen. Kahit mahalo ka pa sa ibang tupa, Amen, kilala ka pa rin ng ating Panginoon kasi markado tayo ng ating Panginoon. Pag tumingin siya sa iyo, nakikita niya yung dugong ibinuhos ng ating Panginoon sa iyo. Kaya kahit saan ka magpunta, amen, mahiwalay ka man, pag hinanap ka ng pastor, hallelujah, ating Panginoon, makikilala at makikilala ka niya. Kahit mapunta ka sa ibang kulungan, kilala ka ng sarili mong pastor. Why? Markado ka ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi niya, He never could hide the sheep from the shepherd. He knows exactly where you're laying. You are marked. Amen. Some glorious day, when He called, I will answer. Pag tumawag ang shepherd, tutugon at tutugon tayo. The sheep knows His voice. Alam ng Diyos ang tinig ng kanyang pastor. Amen? The sheep knows the voice of the strangers. Kilala din niya kung ano po sa may strangers. Kasi kilala niya ang tinig ng pastor niya. Kaya minsan, pagka mahirap kumilala pag boses
Pero pag shepherd, alam niya yan. Nakita ko nakaraan yung anniversary ni tatay, di ba? Medyo nahihirapan sila mag-identify ng boses. Pag sabi, sino ko? Si Violeta, si Veronica nagsalita. but God knows the voice. The sheep knows the voice. Why must the shepherd be on duty? Bakit daw ang shepherd natin ay laging nasa duty all the time? He must be sure that none of his sheep lost. Sinisigurado niya na wala ni isa mang tupa ang mahiwalay at mawala sa kanya. Kaya siya ay on duty all the time. Dahil alam niya, ang kaaway, on duty din. Kung ang Diyos ay on duty, nag-duty din ang kaaway din and night din. Nagbabantay siya. Amen? Umahanap siya, nagbabantay siya ng mga pagkakataon na makasingit siya. Amen? Sa pamamagitan ng iyong mga mata, ng iyong pantenga, ng iyong panlasa, ng iyong paningin, nagbabantay sa tanas. Hindi na siya nagbabantay, minsan nagpapadala pa siya para matukso tayo. Amen? Pero tandaan niyo, ang Diyos lagi ding nakabantayan sa iyo. Hallelujah. Day and night, sabi niya. Aren't you glad of that? The shepherd loses one sheep. It's a reproach on the shepherd that he may hear my word and believe it on him. Sabi niya, masakit ito sa shepherd na may isang tupa na mawawala sa kanya. Hindi niya matatanggap yun. Masakit sa kanyang pakiramdam. Hallelujah. Sa kanyang puso na may isa sa kanyang mga sheep na mawawala sa kanyang paningin. Hahanapin at hahanapin na gagawa siya ng paraan dahil alam niya, pag nalayo sa kanyang tupa, mapapahamak ang tupang ito. Amen. Puri ng ating Panginoon. He that heareth my word and believeth on him instantly has everlasting life, and shall never come to the judgment, but pass from death to life. Shepherds won't lose his sheep. Now, if you are a sheep, ayaw ng Diyos na may mawawala sa kanyang tupa. Amen. At tayo, mga kapatid, tandaan nyo, hallelujah, hindi tayo sa Book of Psalms, sa binasa natin passage kanina, balikan natin. He restored my soul, he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me. Sino daw ang naganda ng table? Ang ating Panginoon. Kaya hindi tayo passers-by. You are not an overlooked passers-by. Why? You are an honored guest. Sandaan sa labesang inilantad ng ating pastor. Hindi tayo napadaan lang, Brother Well, di ba? Dahil ang hinanda ng Diyos sa table, may mga taong sadyang nakaupo na para doon. Kaya hindi ka na-aksidenteng dadaan at makikikain ka doon sa table na nihanda ng Diyos. Hindi tayo passers-by. Tayo ay mga honored guests, can say amen. Tayo ay talagang mga inipatahan ng ating Panginoon para sa kanyang salo-salo, can say amen. Sabi ng scripture, He prepared a table for you. Amen. Sinigurado ng ating Panginoon na yung handang nilagay niya at handang idatag niya ay hindi para sa kung sinong tao, kundi para sa iyo ng honored guest. Amen. Amen. Hindi tayo overlook passers-by. Tayo ay mga honored guests. Hallelujah. At the table. He prepared a table before the presence of my enemies. Yun lang. Yung table na nihanda niya, nandun din yung mga enemies sa likod mo. Hallelujah. You anoint my head with oil. Yung picture na ito, itong scripture na ito, hallelujah. Amen. It's not grinding through pressure by yourself. It's God reserving a seat for you. At Diyos ang nag-reserve ng upuan para sa iyo sa gitna ng chaos. Kaya minsan kahit
magulo ang sanglibutan, hallelujah, nandyan ka pa rin, kaya mo pa rin kumain ng salita ng ating Panginoon. Amen. Kahit nagkakagulo ang paligid, kung ano nangyayari sa paligid, nandyan ka rin, kaya mo pa rin manginain, kaya mo pa rin makinig ng salita ng ating Panginoon. Kahit gano'ng kasama ang mundo, hallelujah, kahit ang dami mga problema sa buhay mo, pero kung karamdaman, nandyan ka pa din. Amen. Handa Amen. kang makinig sa Diyos. Amen. Kaya mong kumain sa table, hallelujah, sa gitna ng mga enemies. Amen. May pagsubok ka sa buhay, kaya mo pa rin umatin ng church. Mm. May pangangailangan ka, hindi mo palit pagpapalit ang paglilingkod sa ating Panginoon. Why? Hallelujah. Ang Diyos personally ang naghanda ng table na ito. He is reserving a seat for you in the middle of chaos. Amen. Hallelujah. Amen? Habang nasa likod po yung mga tao, hallelujah, na inaantay kang bumagsak, inaantay kang mahulog, inaantay kang magkamali. Amen? But God set up your comeback at the very same table. Pero ang Diyos, inaantay ang iyong pagbabalik sa parehas na lamesa inihanda ng ating Panginoon. Hindi niya ito pwedeng paupuan sa iba kasi this seat is reserved